Gumawa po ng kasaysayan si Carlos Yulo. Nakuha po ng ating gymnastics champion ang gold medal sa men's floor exercise ng artistic gymnastics sa Paris Olympics. Unang medalya yan ng Pilipinas sa Paris at ikalawang gintong medalya sa loob ng 100 taong pagsali sa Olympics. At live mula sa Paris, France, sa katutok, JP Sorian. JP. Ivan, Pia, merci beaucoup o maraming salamat. Yan nga po ang sinasabi ng mga Filipino fans na nagpunta rito sa Paris, France para mapanood ng live ang ating golden boy at ang Olympic gold medalist si Carlos Yulo na sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-uwi ng gintong medalya para sa gymnastics at nagkaroon nga po tayo ng pagkakataon para makausap ang ating kampiyon matapos ang kanyang makasaysayang laban kahapon dito sa Paris, France. Bawat talon at ikot, pati handstand at split, well executed, malinis mula umpisa hanggang dulo. Ang final landing ni Carlos Yulo, pulido. Kaya mga hurado binigyan siya ng 15 points na sa huli. Kanyang tuluyang nadepensahan, naging emosyonal si Yulo. Ang kanyang pagsalang sa men's floor exercise finals, natumbasan ng ginto. Siya ang kauna-unahang Pinoy gymnast na nakagintong medalya sa Olympics. At sa unang pagtugtog ng lupang hinirang sa 2024 Paris Olympics, tanga ni Yulo ang ikalawang ginto ng Pilipinas sa loob ng isang siglong pagsali natin sa Olympics. Moment na to, first gold medal po ng Pilipinas para sa gymnastics. Si Carlos Yulo, ang golden boy ng ating bansa. Sobrang overwhelming po ng experience na yon. Grabe, lahat ng paghihirap, yung hard work talaga, ayun yung nag-backtrack po sa akin. And sobrang thankful na hindi ako tumigil. And syempre, thankful din and grateful sa Panginoon na bigyan niya ako ng lakas ng loob at pinoprotektahan niya ako and guided po ako. Silver medalist si Artem Dolgopiat ng Israel na bigong madepensahan ng kanyang ginto sa Tokyo Olympics. Ang may dugong Pinoy na si Jake Jarman ng Great Britain, naka-bronze. Yulo gold! Yulo gold! Sa panayam namin, ibinahagi ni Yulo na kinabahan siya sa unang bahagi ng performance. Yung routine ko po today, especially sa first pass ko, grabe, muntik pa ako malaglag talaga. Sobrang kinabahan ako doon. Pero nung natayo ko, parang wait lang, kalma lang. May isa ka pang mas mabigat na, which is yung second pass ko na pass. Ayun, nag-focus po ako. Ay, natayo ko. Nung natayo ko, like, okay, like, kaya na natin to. Like, i-stick landing. Like, tinry ko po talaga na ma-stick siya. And hanggang huli. Ang presidente ng Gymnastics Association of the Philippines na si Cynthia Carion, naging emosyonal din. An overwhelming victory on my part. I cried so much. I'm so happy. When I held him, we both were crying when he said, because it's what we went through. We went through a lot. Proud rin si Yulo sa mga nakalaban. Magaling po talaga sila and malinis gumalaw. So, ayun din. Actually, hindi ako pinatulog na ito talaga na yung competition na to. Especially itong floor, parang 2 araw na akong kabado talaga. Ang panalo ni Yulo, alay daw niya sa mga Pilipinong biktima ng nagdaang unos. Alam ko maraming pinagdadaanan po yung mga tao sa Pilipinas po. And nag-hope po talaga na manalo tayo ng medalya dito sa Olympics. Gusto ko lang po magpasalamatan sila sa pagpupuyat, pag-take po ng effort na pagdasal at panoorin kami mga atletang Pilipino. God bless you all po. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din siya sa kasama niya sa kanyang Olympics journey. Shoutout sa Gymnastics Association of the Philippines, sa MAG team, and syempre kay Mahal. And syempre Sana all may mahal. Kay Josman, kay Mami Daddy No, and Mami Lani, sa family ni Chloe. Love you all. Sa tatay ko, Mark Andrew, love you. At Pia, Ivan, mga kapuso,
Yan, narinig niyo po ang shoutout ng ating Olympic gold medalist. At ngayong araw, hindi pa po magpapahinga ang ating kampiyon dahil muli po siyang sasabak alas 3 ng hapon dito sa France at madaling araw sa Pilipinas para sa kanyang isa pang finals ng aparatos para naman sa vault. Isa po sa mga paboritong aparatos ng ating kampiyon na si Golden Boy Carlos Yulo. Kasabay po niyan halos alas 3 din ng hapon dito sa France ay sasabak po sa quarterfinals ang Tokyo Olympic silver medalist si Nesty Petesio. Kapag siya po ay nanalo doon, meron na po siyang sure medal dito sa Olympics, kagaya po ng sure medal ni Ira Villegas kagabi. At yan muna ang latest live mula rito sa Paris, France at nag-uulat at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media. Balik muna sa inyo, Ivan at Pia. So, JP, bukod kay Carlos Yulo, kay Nesty Petesio at kay Ira Villegas, may inaabangan pa tayo, si EJ Obiena. Ano ba ang what's next for EJ Obiena? Nako, yun nga, Ivan, at kahapon nga, makapigil hininga ang performance itong si EJ dahil sa first 60 meters ay hindi niya ito nakuha pero nalagpasan niya yung kanyang goal matapos makausap ang kanyang coach. Nalagpasan niya ang kanyang target at ngayon po siya po ay nakapasok sa finals. Yan po ay magaganap bukas. So sa bukas po abangan natin ang Olympic campaign ni EJ Obiena at kaabang-abang din po bukod kay EJ Obiena ay ang mga weightlifters natin na sa susunod na 2 araw ay lalaban na rin po dito sa Paris Olympics. Ivan. Okay, so first gold pa lang yan, marami pang pagkakataon, may pag-asa pa na makakuha pa ng mga medalya ang Team Philippines sa Paris Olympics. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Tiyak na po ang ikalawang medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics dahil nga sa tagumpay ni Ira Villegas. Tinalo po ni Ira via split decision ang pambato ng France sa quarterfinals ng women's boxing 50 kg category. Sigurado na mag-uwi ng bronze medal si Ira kahit matalo pa siya ng pambato ng Turkey na makakaharap niya sa August 7. Silver medal naman kung mananalo siya. At pasok naman sa finals ng men's pole vault ang world number 2 pole vaulter na si EJ Obiena. Na-clear na niya ang taas na 5.70 at 5.75 meters kahapon. Nagtapos naman ang Paris Olympic journey ni Carlo Paalam matapos matalo sa Australian boxer via split decision sa 57 kg quarterfinals ng men's boxing. Natupok ang warehouse ng National Grid Corporation of the Philippines sa Hermosa, Bataan. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tumagal ang 2 oras bago naapula. Ayon sa BFP, aksidenteng natamaan ng linya ng kuryente ng Peninsula Electric Cooperative habang nag-i-install ng kawad ang isang kontraktor. Sugatan ang 3 nag-i-install ng kawad at nagpapagaling na sa ospital. Paglilinaw ng NGCP, hindi naapektuhan ng sunog ang power transmission. Tataas ang sweldo ng mga kawani ng gobyerno sa susunod na taon alinsunod sa pirmado ng kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Bon Aquino. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 64 na magtataas sa sahod ng government employees. Sakop ng updated salary schedule ang lahat ng civilian government personnel sa executive, legislative, judicial branches, constitutional commissions at constitutional offices. Kasama rin ang government-owned or controlled corporations na hindi sakop ng GOCC Governance Act of 2011 at Executive Order No. 150 Series of 2021. Pasok din ang mga nasa local government unit. Pero ang pagpapatupad nito depende sa kita at kakayahan ng mga lokal na pamahalaan. Magandang balita ito para sa mga government employee na sina Jane Manimbo at Rochelle Dichoso. May mga pinag-aaral kaming mga anak, tapos yung ano-ano na expenses namin. Masarap pakinggan, lalo na sa amin yung nasa mga mabababang posisyon ng trabaho. Ultimo maliit na halaga, malaking tulong para sa amin yan. Sabi ng Pangulo, dahil sa pagbaba ng purchasing power o kakayahang bumili o gumastos ng mga Pilipino dulot ng inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo, kailangan nang i-update ang sahod at mga benepisyo ng mga government personnel para mapanatiling competent, committed at masigla ang workforce. Naniniwala ang Pangulo na magre-resulta ito sa pagtaas ng productivity at mataas na kalidad ng public service. Ipatutupad ang updated salary schedule sa 4 na tranche mula ngayong taon hanggang sa 2027.
Ang unang tranche dapat ay nitong Enero, pero gagawin itong retroactive o isasabay sa ikalawang tranche na epektibo sa susunod na taon. Ang taas sweldo para sa presidente, vice-presidente at mga mambabatas magiging epektibo lang sa mga bagong uupo sa mga naturang posisyon. Makatatanggap din ang qualified government employees ng 7,000 pesos per annum na medical allowance. Inatasan ng Department of Budget and Management na maglabas ng guidelines para sa implementasyon ng EO64. Napondohan na raw ito sa 2024 budget at kasama na rin sa 2025 proposed national budget. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Kaugnay po sa 3 barkong nasa likod ng oil spill sa Bataan, hindi po isinasantabi ng Philippine Coast Guard ang alegasyon ng paihi o iligal na pagsasali ng langis mula sa malalaking barko papunta sa mas maliliit na bangka sa laot. We do not discount such information, but we are carefully coordinating din po sa other agency para pumulungan tayo sa mga previous citations ng mga barkong ito. Ayon po sa PCG, may binuong Marine Casualty Investigation Team na tututok sa investigasyon nito. Naunang sinabi ng Justice Department na titignan nito ang anggulo na sangkot sa oil smuggling, ang motor tanker Terra Nova. Tinitignan na rin ng DOJ ang posibilidad ng sabwatan sa pagitan ng 3 barko. Sinusubukan po namin kunan na pahayag ang mga may-ari ng barko. Nagtalaga ang Philippine Coast Guard ng rigid hull inflatable boats bilang suporta sa initiative ng BIFAR na mamahagi ng fuel assistance sa mga Pinoy fishing boats sa Sabina Shoal. Ayon sa PCG, yan ay para makapagbigay sila ng seguridad sa BIFAR habang isinasagawa ang aktibidad na bayanihan sa karagatan. Sa ngayon, may ilang China Coast Guard vessel na raw na nahaharang ang rigid hull inflatable boats ng PCG. Bukod dyan, kinumpirma ng PCG na may China research vessel silang na-monitor sa Sabina Shoal. Nakitaan daw ng PCG ang research vessel na Keshui Sanhao ng Automatic Identification System Transmission habang bumibiyahe sa norte ng pinag-aagawang teritoryo. Nakatutok na raw ang BRP Teresa Magbanwa sa galaw ng naturang barko. Dagdag pa ng PCG, dumaan sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea ang China research vessel hanggang makarating sa Sabina Shoal. Arestado ang 2 babaeng nahuling nagbebenta ng karne ng aso sa Rizal. Ang mga karne ng aso patago umanong ibinebenta bilang karne ng kambing at ginagawa pang ulam. Nakatutok si Nico Wahi. Kinatay at ibebenta na dapat ang 2 asong nadatna ng mga taga-Animal Kingdom Foundation at CIDG Rizal sa isang bahay sa Morong Rizal noong July 23. Ayon sa AKF, matagal na nilang minamanmanan ng dog meat trade sa lugar. Ang dami po kasi nagsusumbong sa amin dyan na meron nga daw po dyan nagkakatay ng aso, nagbebenta ng karne ng aso at ulam. Ilang beses daw silang nag-test buy para makumpirma ang bentahan ng karne ng aso. Kung mapapansin mo doon sa mga pictures at video, parang pinutol yung uso, no? Kasi para nga hindi mahalata daw na ito ay aso at posible siguro gusto nila i-pass on ito as kambing. 2 babaeng nagtitindang na aresto sa operasyon. Actually, yung talagang namimili at nagkakatay, lalaki yan. Unfortunately, nung naaresto, yung 2 kasing nagtitinda ang kasama. 3-4 sila dyan eh. Magkakamag-anak? Yes. Ayon sa AKF, umami naman daw ang mga naaresto. Naharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act ang mga sospek. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may binabantay ang low pressure area ngayon ng Pag-asa. Namataan ito 1,310 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Sa ngayon, hanging habagat ang nagpapaulan sa Western Visayas at Mindanao. Base naman sa datos sa Metro Weather, posible makaranas ng moderate to heavy rains ang malaking bahagi ng Luzon. Light to moderate rains naman sa Metro Manila. Gayon din sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Narito naman ang inaasahang forecast sa susunod na 3 araw sa ilang lugar. Stunned at overwhelmed si South Korean actress Kim Ji-won sa suporta ng Pinoy fans sa kanyang meet and greet dito sa bansa. Ang kanyang heartfelt message tunghayan sa Aking Chika. Wow! Yes! Beaming and soft in every move si South Korean actress Kim Ji-won sa Be My One, ang kanyang first ever fan meeting in Manila.
personal daw na pinili ni Jiwon ang first song sa kanyang sold-out fan meet. Dahil relate daw for sure ang fans niya dahil nagmula ito sa kanyang drama series na What's Up. Overwhelmed at hindi halos makapagsalita si Jiwon sa init ng pagtanggap ng kanyang Filipino fans. Actually, I was just really looking forward na makita ko kayong lahat. Pero dahil ang lakas ng iyong mga pag-welcome sa akin, I was very actually nervous. Nagkamali ako konti ng aking lyrics kanina. Hindi raw niya inaasahan ang init na salubong ng fans. Pagdating ni Jiwon sa bansa noong Biyernes ng gabi, agad daw niyang ni-request ang manggang Pinoy. Of course, I did have mangoes when I was in Korea, pero I heard that Filipino mangoes are the best. Kaya when I just arrived, I asked for mangoes, and napakasarap talaga. You know, the Filipino mangoes are the best, right? But did you also know that the Filipino fans are the best as well? I know. Now you know. Now you know. Yes. Kahalagahan ng international law at pagpapalakas sa armed forces. Ilan yan sa tinalakay sa pulong ni Defense Secretary Gilbert Chodoro at ng German Defense Minister na narito ngayon sa Pilipinas. Nakatutok si Marisol Abduraman. The symbol of the first visit of a German defense minister in the Philippines in between the last 7 decades is a strong one. Makasaysayan ang pagpunta ni German Federal Minister of Defense Boris Pistorius sa Pilipinas. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng Defense Minister ng Germany sa bansa sa bilateral meeting nila ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, kasama sa pinag-usapan ang regional issues sa Indo-Pacific at Eastern Europe. Binigyan din ng dalawang defense official ang kahalagahan ng international law para sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. The countries advocating the rules-based international order. This is how we can guarantee stability. All countries must be able to enjoy freedom of navigation regardless of their economic strength. Pinag-usapan din ni Chodoro at Pistorius ang pagpapalakas at pangmatagalang relasyon ng armed forces ng dalawang bansa. The capabilities that we seek to acquire are for external defense and for deterrence and are not for anything else. Sa ngayon, edukasyon at pagsasanay ng kanilang mga personnel ang unang pagtutunan ng pansin ng dalawang bansa at ang pagkakaroon ng defense attaché sa Germany. Umaasa si Chodoro na lalahok ang mga barko ng Germany na bibisita sa bansa sa mga susunod na buwan sa mga maritime activity. Maritime cooperative activity, a joint sail or a passing exercise. And I hope this happens. We wish to open our defense attaché's office in Germany. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hinubog ng ilang taong dedikasyon sa training at pagsabak sa kompetisyon si Carlos Yulo bago po naging ikalawang gold medalist ng Pilipinas sa Olympics. Si Carlos din ang unang atleta mula sa Southeast Asia na nakaginto ngayong Paris Olympics. Ang kanyang humble beginnings sa pagtutok ni Von Aquino. Sa simpleng pagtumbling sa isang playground sa Maynila, nagsimula ang mahaba ngunit matagumpay na gymnastics journey ni Carlos Yulo. Then one time po, may lumapit po sa amin yung gymnast po siya. Sinabi niya sa amin na ba't hindi kayo sumali ng gymnastics? Matapos dumaan sa tryouts, nagsimula siyang mag-training sa edad na 7. Hanggang sumali at nanalo sa iba't ibang local gymnastics competitions, lalo na ang palarong pambansa. Sa edad na 13, sinanay siya ng Japanese coach na si Monehiro Kugimiya at lumipad papuntang Japan para mag-ensayo. Noong 2019, siya ang naging unang Filipino gymnast na nagkampiyon sa 2019 World Artistic Gymnastics Championship sa Germany at nakadalawang gintong medalya sa 30th Southeast Asian Games. Ilan lang yan sa mga nauwing medalya ni Carlos mula sa iba't ibang international gymnastics competition. Sabi noon ni Yulo, Hindi po ako nag-aim ng medals sa lahat po ng competition po. Ang in-aim ko po yung mabigay ko po yung best performance ko po.
Sa Tokyo Olympics, hindi pinalad na maka-podium finish si Yulo, pero sadyang itinadhana para sa kanya ang tagumpay sa Paris Olympics. Ang ama ni Carlos, magkahalong kaba at saya ang ramdam sa pagsalang ng anak sa men's floor exercise. Masaya po na kabado. Nakakaba rin po manood kasi minsan talaga pag tumitira talaga kailangan pagdarasal mo stick landing Talagang sa kanya talaga yung laban na yun. Nakita raw noon pa man ni Mark Andrew ang determinasyon ng anak sa gymnastics. Lubos din siyang nagpapasalamat sa Japanese coach ni Yulo na si Kugemiya na tumulong sa kanyang makapag-training sa Japan. Malaki po kasi utang na loob namin kay Coach Mune. Salamat po na kilala namin siya. Kundi dahil sa kanya, hindi uubog yung galing ni Kaloy sa kanya. Salamat po, Coach Mune. Arigatou gozaimasu. Proud din ang dalawang kapatid ni Carlos na sumusunod na sa yapak ng kanilang kuya bilang gymnasts. Ang galing mo, kuya. Believe na believe ako sa'yo. Alam ko naman na kaya mo yan. Yun lang. Proud na proud po ako sa'yo. Congrats, kuya. Proud na proud kami sa'yo. Sobra. Saksi ang pamilya ni Kaloy sa kanyang mga naging sakripisyo, paghihirap, pagkatalo at maging tagumpay sa gymnastics. At ngayong nakamit na niya ang gintong medalya sa Olympics. Hiling daw nila, huwag sanang magbago si Kaloy. Masaya ako para sa kanya na naipaglaban niya yung sarili niya. Naipaglaban niya yung bansa. Sana hindi siya magbago. May shoutout si Kaloy para sa kanyang ama. Sa tatay ko, Mark Andrew, love you. Congrats, Nak. Love you too. Sana mag-usap-usap tayong family. Matapos na yung natin. Hindi naman masyadong problema na hindi naman totoo. Sana mag-usap-usap tayo, mag-banding tayo, magbalikan na lahat. God bless you and congrats, Nak. Laban Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Kontrolado na ang tagas ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Bataan ayon sa Philippine Coast Guard. Bagaman kita pa rin ang oil shino langis sa tubig, mas mababa na raw sa 1 litro kada oras ang tumatagas mula sa barko. Inaasahang 2 linggo pa bago makapagsimula ang paghigop ng langis sa MT Terra Nova dahil tinatapos pa ang paggawa at paglalagay ng metal caps na pantakip sa mga valve ng barko. Sinimula naman ngayong araw ang paglalatag ng siphoning pipes o mga tubong hihigop ng tubig mula sa lumubog ng motor tanker Jason Bradley sa Mariveles, Bataan. Balak daw ng PCG na palutangin muna ang barko bago higupin ang mga langis mula rito. Wala naman na raw nakikitang tagas ang PCG sa MT Jason Bradley. Nagtipon-tipon ang mga fans ni SB19 member Stel Ajero sa exhibit ng kanyang solo single na Room. May freebie at pwedeng magpa-picture sa mascot ni The Voice Kids Philippines coach Stel. May listening section din kung saan may pa-unlimited streaming ng kanta. Nag-iwan din ang ilang fans ng heartfelt messages sa kanilang bias. Matapos makamit ang ginto sa men's floor exercise event ng Artistic Gymnastics Competition sa Paris Olympics, may mga parangal at gantimpalang naghihintay sa pagbabalik ni Olympic gold medalist Carlos Yulo. Alamin kung ano yan sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ang pagkapanalo ni Carlos Yulo ng ikalawang gold medal ng Pilipinas sa Olympics ipinagbunyi hindi lang ng mga Pilipino, maging yung mga dumayo sa Paris, France na nakapanood ng Olympics ng live. You gave us so much happiness and you gave us so much pride. Thank you so much. We saw history today. Bumuhos din ang pagbati kay Carlos online, kabilang na sa mga kapwa-atleta, kasama ang kauna-unahang Pinoy gold Olympic medalist na si Heidelin Diaz. From one Olympic gold medalist to another, payo ni Heidelin i-enjoy ang bunga ng kanyang pinagpaguran at lagi rin itong ibalik sa Diyos at sa bayan dahil ang kanilang tagumpay hindi anya pansarili. Nagabot din ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos at mga mambabatas. Ang Japanese ambassador to the Philippines na si Endo Kazuya nagpahayag din ng pagkatuwa sa pagkapanalo ni Yulo at binanggit ang papel ng Japan sa kanyang paglalakbay.
Sa pagkapanalo ni Carlos ng gold medal sa Paris Olympics, kabilang sa mga makukuha niya sa gobyerno ang 10 milyong pisong cash incentive, Olympic Gold Medal of Valor mula sa Philippine Sports Commission at house and lot mula sa Philippine Olympic Committee batay sa Republic Act No. 10699. Isang property development company ang nangakong magbibigay ng fully furnished 2-bedroom residential condominium unit na nagkakahalaga ng 24 million pesos sa Taguig City. Ang House of Representatives magagawad din ng 3 milyong piso bilang pagkilala sa makasaysayang panalo. Napakalaking bagay daw nito pero para sa ating kampiyon, Bonus na lang po para sa akin yung magkaroon ng ganong kalaking pera or bahay. Pero syempre, bigay ng Panginoon. Manda akong tanggapin yon and so super grateful ako na binigyan ako ng ganito talaga na talento and opportunity po. Bilang Manileño ang lungsod ng Maynila, nagpaplano ng isang hero's welcome sa pagbabalik ni Yulo bilang pagkilala sa pambihirang tagumpay. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Natagpo ang patay, walang saplot at sunog pa ang parte ng ulo. Ganyan pong nadatna ng isang sales lady sa inuupahan niyang kwarto sa Cebu City. At nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Wala ng buhay at may sunog pa sa ulo ang 27 anyos na si Charina Relativo nang matagpuan itong Biyernes ng hapon sa inuupahang kwarto sa Barangay Bulacau, Cebu City. Batay sa investigasyon, naunang umalis noon ang live-in partner ng biktimang sales lady sa isang mall sa Cebu City. Pero nang tawagan niya ang kasintahan, sa oras na naghahanda na raw siyang pumasok sa trabaho, hindi raw sumasagot si Charina. Tumawag ang nobyo sa kakilala para kumustahin si Relativo pero patay na siyang nakita. Ayon sa isang kapitbahay, alas 11 ng umaga ng Biyernes nang may narinig umano siya sa silid ng biktima. Ang pulisya hinihintay pa ang resulta ng autopsy para malaman ang ikinamatay ng biktima. May person of interest na sila at may mga inimbitahan din kaugnay sa kaso. Nakaburol na si Relativo sa kanilang bahay sa bayan ng Argao. Hindi matanggap na makaanak ang sinapit niya. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Kakaibang laban ang natunghayan ng mga manonood sa 2024 Paris Olympics. Kasunod ng matitinding laban sa badminton mixed doubles, ibang pagkawagi ang namutawi sa dalawang atletang Chinese. Matapos ang awarding, para sa gold medalist sa mixed doubles, pinuntahan ng kanyang teammate na atleta at agad na nag-propose. Kitang-kita ang gulat ng babae sa hindi inaasahang Olympic engagement ring. Kaya lalong napuno ang Paris na City of Love ng kilig. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Carlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.